Pauwi na kami sa bahay sa Doña Lucia, Mondragon. At ito si Fredo, kumukuha siya ng mga dahon ng pipita. Ang pipita ay family ng saging, pagkain ng mga rabbit na alaga natin. So, it's still raining dahil ang bagyong Ulysses ay malapit na sa area kung saan mag-landfall ito and Bicol region na naman ang tatamaan. Kaya ito ang klima sa Silvino Lobos, napakalamig. Maulan, malamig, at sa biyahe naman ng Panginoon kahit na ganitong panahon, tayo ay nakapag-bisita pa rin at trabaho kahit paunti-unti sa farm sa Hacienda Circa. So, dun sa part sa may babuyan, maglalagay kami ng hose dun sa sapa para hindi na mahirapan si Elmer na magigimba dun sa sapa araw-araw. Pero ang problema ito, medyo may kamahalan, kaya pakuha kami ng kapiraso nito. Tapos kabit na namin siguro sa hose para magamit na yung drum doon nalagay natin. Dos. Self-service. Anong feeling? Okay, hardware boy. Nagkaroon kami ng tubo na sakto dun sa ating water system. Nakita ka? Sulod man dapat yan. Oo. Tapos paliit Palit. malaki mo tapos maliit. Saan sir? Video yan. Oo, video. Para saan yan? Hindi ka nakila? Ano to? Vlogger? Sige, gamay. 30. Yung kampisag para ordinary na 4x4. 30. Ito nga. Tubero ka ngayon, tubero. Ha? Tubero. Para sa bayan. Dami kong sa. May award si South. Kaya kami, Pasilvino Lobos. Itong mga coconut seedlings dumating last Friday. Hindi na ako nakapunta dito para dun sa pag-deliver dahil na busy sa mga activities sa Katarman. Pero these are 1,000 pieces of coconut seedlings. Yung problema namin ngayon, ang pagkarga nito papunta dun sa farm. Although hindi naman tayo aakyat na, baba na lang, pero marami pa rin to. So ang iniisip ko dun sa mga kapitbahay namin dito sa Hacienda Circa, kung gusto nilang kumuha ng ilang piraso, magbigay na lang tayo sa kanila para makatulong din sa mga farmers. We're going to Hacienda Circa today and ayun trabaho namin. Ano kami ngayon? Tubero mode. Gagawa kami ng water system para sa ating kulungan ng mga baboy. Let's go! Yan yung ano? Yung naiimod sa taas kung kadulong lang. Ito yung ano, Lang yung magkakaroon tayo ng cable wire. So ito yung nakikita sa taas. Yan itong mga lubi. oh, So maganda. patagan. So kita kaya doon sa ano, sinanggalingan natin. Kita kung maraming mga alubig dito. Yung sino nakakasalipon. So ito yung Hacienda Circa, ito yung entrance.
Ito yung nakikita namin mga puno ng nyog sa taas. Ibig sabihin kung gagawa tayo ng cable wire galing dun sa taas, ito yung babagsakan. So ibang farm na to, kapitbahay natin, pero at least malapit na lang sa sa Hacienda Silva. Kaya sana mangyari yun dahil napakalaking alwan sa mga farmers dito, lalo na pag nagawa yung accessible na pag-transport through cable wire. So it would benefit us a lot here dahil hindi na ganun masyadong mahirap yung mga transportation ng mga materials. Kaya I don't know kung ano magiging cost nun. For sure malaking halaga yun, pero in a long run naman mas makakatipid tayo sa gastusin sa pagkarga ng mga gamit papunta sa Hacienda Silca. Today is Sunday. Nakakalungkot lang dahil hindi kami pwede mag-service ngayon sa Silvino Lobos sa church dahil lockdown yung barangay. At ginawa na lang namin dito kami sa farm. At yun nga, dala namin yung mga hose and we will try to make a water system para sa pigiri natin. At the same time, i-check yung mga needs dito dahil okay na yung mga materials namin para sa paggawa ng kulungan ng mga manok. Yay! Akala ba meron kang NC sa pagiging tobero? Siguro ka tubiro. Di ba tobero ka? Binder man lang sa isa sa mga PVC. Dito na lang, Paps. Ito, dito na lang. Aw, itong pastor. Pwede itong baliktaran lang, abubot mo, tanis screen, luluhuan. Swak lalo. Ito ang aming reservoir. Kung ko na siya, steel bar ito. Ang tawag sa ginagawa mo, Giovanni? Ang tawag dyan? Ambot, basta lulo. Punching. Dinadangdang sa palayo. Itry mga sa Daanan ng sa tubig. kamot ni Giovanni kung maululuho. Batasin mo na. Taga-butas na kayo ngayon. Mahilig ba nini si Toson? Pinag-laro. We are on our way sa Sapa kung saan namin ilalagay itong hose. Malapit lang naman siya dito sa may pigiri. So yung pigiri sa baba. Hindi ko alam kung kaabot tong hose natin. Kapag ka malanhala, pwede nga. While requesting bus. Hindi yata aabot Oh, yun. Parang ito ka nadudugtungan man ito. so, ayun mataas dalunot. Here. Dinala. Dinala sa ilarom. Nakasalo na lang. Namopay. Dito siya sa baba. Okay, sige. Karte. Gusto may mga baktin ha. Kung aabot. Op, op, op. Ini. Di mao. Ini. Kaya halipot ito, halipot. Ini sa'yo. Oo. Sige, iyan na lang. Dito.
Inay, pag inay. Kulang ang aming estimate. Hanggang dyan ka lang? Kulang pa kami ng mga 20 meters bata. Ha? Ini ada guys. Galing. Hanggang tapos na ba to? Basta ilaron. Ha? Oo, pwede. Pwede naman. Ito yung aming water supply papunta dun sa piggery. So dahil dito, hindi na mahirapan yung ating caretaker, si Garote, para sa paglilinis ng kulungan ng mga baboy at siyempre yung supply ng tubig dun sa kulungan ng mga baboy. So kakabit namin ito ng hose. Medyo mahal kasi pag puro ganito eh. Kaya yung garden hose ilalagay natin. Pero I realize na yung estimate natin kulang pala. So pagbalik natin next time, magdadagdag na lang tayo ng hose para makarating dun sa kulungan ng mga baboy. Kaya galing. So from the blue pipe, nagamit tayo ng garden hose para mas mura. Ito lang yung ating budget na kaya sa ngayon para mas mahaba yung hose na magagamit natin papunta dun sa kulungan ng baboy. Na ikabit na namin yung hose galing dun sa sapa. Ang problema, nabitin yung hose, kulang yung aming estimate. So ang inabot lang ng ating dala na hose ay hanggang sa part na to. Ayan. Okay. Konti na lang dahil yun na yung piggery. So mga 20 meters from here. At least dadagdagan na lang ng hose para dire-diretso na yung tubig papunta doon sa kulungan ng baboy. We are going back to Hacienda Circa. At itong dala ni Fredo yung karugsong ng hose na nabitin. Hindi ko alam kung this time bitin pa rin to. Pero sana makarating dun sa may kulungan ng baboy para okay na tayo. Salamat naman at umabot ang hose. Kaya pala konti ang nilalabas sa tubo. Nangyari? Naiti. Sa tali. Tali. Ayun. Malambot kasi ito eh. Buta mo na kawayan.
Marami kawayan, ano? Ganito kalakas ang current ng tubig. Pero sa dulo ng house, parang ihi lang. Yung pala, na ipit. Malambot na house. Ang problema ng tubig, hindi umaakyat. Kaya gagawa ni Master Giovanni ng ano. Ang tawag dyan? Tubo. Ipapantay yung level ng tubig doon sa sapa. Sa panginang gagalingan para maganda yung daloy. Sa mga gusto magpagawa ng water system, i-text nyo lang si Giovanni. Yan. Diba? So, kailangan itaas. Ihat natin yung Wala kang mabibiling ganito sa hardware. Ang tawag dito, Y-pipe. So finally, salamat sa Panginoon at ito na yung sa tubig. So from sa ating source ng sapa, meron tayong hose. Although maliit na yung ating hose dahil ito yung ating hinaya lang sa budget. Pero okay na rin dahil ganitong karaming tubig na lumalabas sa hose. Pag naipon naman yung ilang oras na ilagay mo sa mga lagayan, sa mga balde, sa mga drum, malaking bagay na rin. So essential ang tubig sa kulungan ng baboy dahil siyempre yung mga baboy kailangan laging may nainom na tubig tapos ipaglinis din sa kulungan nila. Kaya napalaking blessing ito, especially kay Elmer sa ating caretaker kasi hindi niya kailangan mag-igib pa araw-araw dahil dito na yung hose at yung tubig unlimited. Walang patayan to dahil galing naman sa sapa. Kaya salamat sa Panginoon at gumaan na, siguro mga 50% gumaan na yung pag-aalaga dito sa piggery sa Hacienda Sierra. God bless. Bless the family.